Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 18, talata 1 hanggang 8. Si Mikas at ang angkan ni Dan. Nang panahong iyon ay wala pang hari ang Israel. Ang lipi ni Dan ay naghahanap noon ng lugar na matitirhan. Wala silang tirahan noon sapagkat wala pa silang natatanggap na lupaing mana. Kaya't pumili sila ng 5 pangunahing kalalakihan sa kanilang lipi mula sa Zora at Istaol at pinahanap ng matitirhan nilang lahat. Ang 5 inutusan ay nagpunta sa lugar ni Mikas at sa bahay nito tumuloy. Samantalang naroon sila, nakilala nilang Libita ang kasama ni Mikas dahil sa punto ng salita nito. Kaya tinanong nila ito, "Anong ginagawa mo rito? Sino ang nagdala sa iyo rito?" "May usapan kami ni Mikas at binabayaran niya ako bilang pari," sagot niya. Sinabi nila sa kanya, "Kung gayon, isanggunin mo sa Diyos kung magtatagumpay kami sa lakad naming ito." Sinabi ng Libita, "Huwag kayong mag-alala, pinapatnubayan kayo ni Yahweh sa lakad ninyo." Ang 5 ay nagpatuloy sa kanilang lakad at nakarating sa Lais. Nakita nilang tahimik doon, panatag ang loob ng mga taga roon, payapa at sapat sa lahat ng pangangailangan. Ang lugar na iyon ay malayo sa mga taga Sidon at walang pakikiugnay sa ibang tao. Nang magbalik sila sa Zora at Istaol, tinanong sila ng kanilang mga kababayan kung ano ang nakita nila. Amen. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Samahan niyo akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa 18 kabanata sa Aklat ng Mga Hukom, versikulo 9 hanggang 16. Ang sabi nila, mainam na lugar iyon, kaya hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lumusog na tayo at nang masakop natin agad. Malawak ang lupain yun at sagana sa lahat ng pangangailangan. At hindi nila iisiping sasalakayin natin sila. Kaya lumakad ang may 600 mangdirigma ng lipi ni Dan. Humimpil sila sa may lunsod ng Kiryat Jearim sa Huda. At hanggang ngayon, ang lahat na yaoy tinatawag na kampo ni Dan. Mula roon, binagtas nila ang kaburulan ng Ephraim at nagtuloy sa bahay ni Mikaya. Sinabi sa kanila ng 5 naniktik sa Lais. Sa bahay na ito ay may isang ribultong balot ng pilak, bukod pa sa ibang Diyos-Diyosan. Ano sa palagay ninyo ang mainam nating gawin para makuha ang mga iyon? Pagkatapos pagkaisahan ang dapat gawin, pumunta sila sa bahay ni Mikaya at kinumusta ang Levitang nakatira roon. Samantalang, naghihintay sa tarangkahan ang kasama nilang 600 kawal. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 18, versikulo 17 hanggang 24. At ang sabi, habang nakatayo sa pintuan ng lungsod ang pari at ang 600 armadong lalaki na kalahi ni Dan, pumasok ang 5 espiya sa bahay ni Mikas at kinuha ang espesyal na damit, ang imahen na nababalutan ng pilak at ang iba pang Diyos-Diyosan. Na makita ng pari na pinasok ng 5 tao ang bahay ni Mikas at kinuha ang mga gamit, nagtanong siya sa kanila, "Bakit nyo kinukuha iyan?" Sumagot sila, "Huwag kang maingay, sumama ka sa amin dahil gagawin ka naming pari at tagapayo. Ayaw mo bang maging pari ng isang lahi ng Israel kaysa ng isang bahay lang?" Nagustuhan ng pari ang iniaalok sa kanya kaya kinuha niya ang espesyal na damit, ang imahe na nababalutan ng pilak at ang iba pang mga Diyos-Diyosan at sumama sa kanila. Habang naglalakad sila, nauna sa kanila ang kanilang mga anak, mga hayop at mga gamit. Hindi pa sila nakakalayo sa bahay ni Mikas ay nalaman na ni Mikas ang nangyari. Kaya tinipon niya ang mga kapitbahay niya at hinabol nila ang mga kalahi ni Dan. Sinagawan nila sila at lumingon ang mga ito at nagtanong kay Mikas, "Ano ba ang nangyari at hinahabol niyo kami?" Sumagot si Mikas, "Nagtatanong pa kayo, kinuha niyo ang mga Diyos na aking ipinagawa, pati ang pari ko. Wala nang natira sa akin."
Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Judges, chapter 18, verse 25 to 31. At sinabi ng mga anak ni Dan sa kanya, huwag nang marinig ang iyong tinig, baka daluhungin ka ng may mapusok na kasama at iyong iwala ang iyong buhay, pati ng buhay ng iyong sambahayan. At ipinagpatuloy ng mga anak ni Dan ang kanilang lakad. At na makita ni Mikas na sila'y totoong malakas kaysa kanya, ay bumalik at umuwi sa kanyang bahay. At kanilang ikinuha ang ginawa ni Mikas at ang saserdote na kanyang tinatangkilik at naparoon sa lais. Sa bayang tahimik at tiwasay at sinaktan nila ng talin ng tabak at sinunod nila ang bayan. At walang magligtas sapagkat malayo sa Sidon at sila'y walang pakikipagkasundo sa kanino man at nasa libis na lumalaganap sa dakong pero at kanilang itinayo ang bayan at tinahanan nila. At kanilang tinawag na Dan ang pangalan ng bayan ay sa pangalan ni Dan na kanilang ama na pinanganak sa Israel at ganyan nga ang pangalan ng bayan ng mga Enas. At itinayo sa kanilang sarili ng mga anak ni Dan ang larangan inanyuan at si Jonathan na anak ni Gerson na anak ni Moises. Siya at ang kanyang mga anak ay siyang mga saserdote sa lipi ng mga Danita hanggang sa araw ng pagkabiyak sa likod. Gayon nila itinayo ang larangang inanyuan ni Mikas na kanyang ginawa sa buong panahon ng bahay ng Diyos ay nasa Silo. This is the word of God.